Good morning guys, this is Joseph ko. Kape po tayo, kape. Walang pasok. Merong isang tao nagsabi sa akin, ano daw, kung tatakbo daw ako ng Kagawad, kailangan daw, wala daw ako sasabihin na kung Lenny ka, Duterte ka, yung mga ganun-ganun, para iboto ka ng parehas. Sabi, isip-isip ko. Ayaw talaga ng tao kung ano ka talaga no, yung at least doon ka lang sa totoo, no. Kailangan lilinlangin mo pa sila para manalo ka. Ay nako. Parang hindi, kung mauupo ka rin lang tapos ganyan pala style mo. Parang unyango, sunod-sunod. Hindi ako dyan. Kung ano ka, kung anong gusto mo, sino gusto mo, sino ano mo, yun ako. At may dahilan ako. Yung para makarami ka lang ng boto, hindi mo ipapaalam kung sino talagang ano mo. Dahil nga sayang yung boto ng kabila, sayang yung boto ng kabila. Parang hindi barako dating. Parang unyango lang, kahit maupo yung ganyang style, wala rin palang mangyayari dyan. Para lang unyango, para lang yan nakaabang sa sahod, no? So wala pa rin mangyayaring pagbabago sa ganyan. Kung ganun ang style na gagawin. Kaya ang sabi ko, pwede naman magdebate bago nyo iboto Pwede rin naman at least totoo yung taong iboboto mo para basta may tapang tsaka malasakit dapat, ganun. Ako, Duterte ako, siyempre. Kasi masyadong maluwag dito. Dahil may dahilan ako, kaya Duterte. Ano ba nangyayari sa atin ngayon? Wala naman, ganun din naman. Kung wala kang hanap buhay, wala talaga. Kung wala kang hanap buhay, magtiis ka sa kakasipsip sa sa mga politiko. Aabot-abutan ka lang. Payag ka ba niyan? Aabot-abutan ka lang. Bigas, 10 kilo. Gasino lang. Saludo pa ako niya kung trabaho ang ibigay sa inyo kasi pang lifetime yan Diyan na nga lang sa tubig Bakit? Iniigiban pa Pwede namang tayuan ng poso yan mga yan. At least lifetime yan. Kahit naka-wheelchair ka na, andyan pa rin yung legacy mo. Ginagamit ng mga tao. Nakikinabang pa rin sila. Ngayon, parang wala naman ako nakikitang mahilig sa legacy. Puro pang sarili lang. Pag nanalo, loloan lahat. Pag nanalo, may libre Boracay. Ay, nako. Tapos yung butante, nakanganga lang ng gano'n. Mga bumoto sila, nakaabang lang. Wala. Kung gano'n din lang hindi naman tayo dyan. Kaya ako gusto ko lang naman magkaroon kayo ng totoong kagawad Hindi yung unyango na kagawad yung tumatahimik lang,
Dahil siyempre mababaranggo mo. O, hindi ko kaya yung ganyan. Yung labanan ng ganyan. Gusto ko, sige, kung tama, tapos pumayag si Kapitan, ayos. Ayos yun. Ako, ayoko ng mga tulad yung isang kagawad, tinuruan ako. Kung ikaw tatakbo ng kagawad, dapat matapang ka. Bulo mo. Kasi may darating yan si Kapitan. Merong project na dapat taasan at dapat sumang-ayon ka. Halimbawa na lang sa kwento niya, tiga Matnog yun, first kagawad. 230 lang yung puhunan ng 230 lang puhunan ng upuan. Project nila yun, 1,000 yata ang project nila o 2,000 upuan. 230 gusto gawin ni Kapitan 600. Nilibre pa siya ng chicks. Hindi siya pumayag. Kasi dawit ka rin dyan eh. Pipirma ka rin eh. Oras na malaman kung magkano dinagdag mo. O, nakakahiya ka pa niyan. Wala. Kahit saan, sa umpisa lang yung ligaya dyan, pero sa huli, pag nabuking ka, wala na, sira ka na. O, at least, di ba? Hindi niya pinayagan, walang natuloy. Galit sa kanya, pero siya, malinis ang konsensya niya. Nakakaulit pa siya, tumakbo. Ngayon, tatakbo sana siya ng Kapitan dun, no? Hindi pa nga lang alam kung tuloy yung barangay election na yan. Pero siya, hindi rin siya mahilig yung mamilit, yung bumibili ng boto, yung mga ganon. Hindi siya ganon. Yung gusto niya rin, parang ako rin katulad ko, yung gustuin mo ako, sige. At asahan nyo na ang aking trabaho. Ayun lang mga hindi ako sangayon doon yung kailangan wag mo sasabihin na maki-BBM ka o kailangan wag mo sasabihin na maka-Duterte ka para yung vote na grupo ni BBM, grupo ni ni Sara ay iboto ka. Kailangan hindi mo pa alam. Ewan ko, kaya dyan nagsisimula ang yung palihim-lihim. Tapos pag po, hindi rin makakilos. Naghihintay ng pindot, push button. Samantalang malaya ka naman na pwede mong yung mga pinangako mo sa taong bumoto sa'yo, di ba? Ay, yun lang. Good morning. Sana dito pa lang sa maliit na eleksyon mabago na, no? Kasi alam niyo naman, pag gumagastos ka, ang gumagastos ng politiko nakakatakot yan pag naupo. Alam mo na kung sino nasa likod. Ang tao walang panggastos, diyan kayo maniwala at bago. Yan makakatulong yan kasi wala siyang utang na loob eh. Ganon din naman yan hanggang sa matataas na kasi kunyari tatakbo ka, wala ka namang pera. Ang mahirap din talaga tumakbo kasi pag wala kang pera, mapapakapit ka sa mga financer. Sige, pondoan mo ako. Akong bahala. Pero akin tong departamento na to Halimbawa, Department of Agriculture yan. Akin yan pag nanalo ka.
Siyempre, todo bigay mo sa mga tao, boboto mo si gano'n. Papagalaw ng galaw mo yun para wag kang makilala kasi pag nakilala ka, alam mo, financer ka, alam na mangyayari. Oh. Kaya minsan naiipit din ang ano ang politiko kasi dahil nga yung mga pangako niya, pinangakuan niya yun at namunan kasi. Alang negosyante ka, hindi ka mag-iisip ng palit. Pero yun, kaya ganyan nangyayari sa atin. Yung utang na loob dahil pinuhunanan ka ng may pera, yan ang kapalit. Kaya minsan maiisip mo, mararamdaman mo, walang nangyayari. Kasi nga, pinambabayad sa utang na loob, magkakapwesto ka talaga. Ganon din nangyayari dito. Pero malilit na amount lang dito sa barangay. Gayon, simula maliit hanggang pataas, parehas lang istorya niyan. Sa amount lang nagkaka-diferensya niya. Yun lang, para alam natin kung bakit hindi nakakatulong ang isang politiko na ipanalo mo naman. Minsan, nagtataka ka, bakit hindi, parang wala naman silang ginagawa sa opisina nila, nakaupo naman. Dahil yan sa mga utang na loob, ang gumagalaw niya yung mga gumastos sa isang politiko. Siyempre, utak niya makabaw Tapos, kung masisita, may magrereklamo. Tsaka pa lang yung gagawa ng paraan na pantulong sa Pilipino. Yun lang hindi natin kailangan para manalo lang. Patahimik ka lang, walang malalaman sa'yo kung kanino kakampi, mga ganun. Siyempre, doon tayo sa tama at totoo lang. Bakit doon siya napunta? Bakit doon siya sa kabila napunta? Galangin nyo na lang ho yan kasi may dahilan niya sila. Pero lang sa nababayaran wala yan, walang kwentang tao yan, hindi nag-iisip yan. Basta ako, doon lang ako dahil yun ang nakikita kong pag-asa. Ayun. Morning. Walang personalan.